Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo, at for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging vlog nitong sila Kalingap Ian dito sa K-Boys on Mission, na ini-upload po ito doon sa second channel ni Kalingap Rab, na kung saan ay binisita nila itong si Alaysa, ang isa doon sa original Kalingap dancer. Yan ang alam ko, original Kalingap dancer yan. Pero ang re-reaction na natin dito, mga Kalingap, mga ka-business, ay itong naging interview nitong si Kalingap Ian dito kay Kulot. Kasi hindi din nila inaasahan na pagdating nila doon ay nandoon itong si Kulot. Kaya naman sinamantala na nito si Kalingap Ian na mapanayam o makapanayam itong si Kulot patungkol doon sa nabalitaan nilang hindi magandang nangyari dito kay Kulot. Pero bago yan, mga kalingap, mga ka-business, bago natin ipagpatuloy ang ating reaction video patungkol dito sa vlog na ito, ay yon ang lagi lang po natin paalala, mga kalingap, mga ka-business. Patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, at ganoon na rin po si Kalingap Rab, at syempre ganoon na rin po si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang, at syempre ganoon din may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At yung mga kalingap, mga ka-business, patuloy din po natin suportahan ang lahat ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors, at isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yon, support lang po natin sila lahat. At ito na nga po, mga kalingap, mga ka-business, dumako na po tayo dito sa ating reaction video patungkol nga dito sa naging panayam nitong si Kalingap Ian dito kay Kulot. At ito nga po ay inumpisahan ni Kalingap Ian sa simpleng pagkumusta dito kay Kulot. At ito, panoorin natin, mga kalingap, mga ka-business. Kumusta pala dun sa inyo ngayon, Kulots? Okay man lang po sa bahay. Wala man kayo dun mga problema, mga Dito, mga kalingap, mga ka-business, kung mapapansin natin, nag-iingat itong si Kalingap Ian doon sa mga magiging tanong niya dito kay Kulot. Marahil ay tinatansya nitong si Kalingap Ian kung ano ba yung damdamin ni Kulot, o kung ano yung sitwasyon ni Kulot hinggil nga doon sa nangyari. Kung ano yung kung tinatansya niya kung may bigat ba sa damdamin ni Kulot nang dahil nga doon sa nabalitaan nilang nangyari dito kay Kulot. Ito, tuloy lang natin, mga kalingap, mga ka-business. Si Papa mo, kumusta si Papa mo? Okay man lang po, nasa bahay. Nasa bahay pa din niya. Dito, mga kalingap, mga ka-business, tinanong na nitong si Kalingap Ian kung yung patungkol doon sa papa ni Kulot. Yun, di ba? Narinig nyo kinumusta ni Kalingap Ian yung papa nito si Kulot. Kasi, mga kalingap, mga ka-business, para doon sa mga hindi pa nakakapanood ng upload na ito ni Kalingap Rab doon sa kanya sa second channel o nitong vlog na ito, ay yung problema kasi nitong si Kulot, o yung ikangay nangyari doon kay Kulot, ay may kinalaman yung kanyang papa. Kaya ito yung mga sumunod na tanong ni Kalingap Ian. Ito, tuloy lang po natin. Anong ginagawa ngayon ni Papa mo? Hindi ko po alam. Pag alis ko po doon kasi po, pinapainusan niya po si Bombay ng umaga. Nakasikaso mo siya kay Papa mo? Opo. Kasi kasi may nabalitaan kasi kami sa iyo. Hindi namin alam kung ano. Dito, sisimula na ni Kalingap Ian yung ikangay medyo hard na tanong dito kay Kulot. Kasi mukhang tansyado na nitong si Kalingap Ian na kakayanin naman ang loob ni Kulot yung kanya mga magiging tanong.
Kasi kita din naman natin dito sa personalidad na ipinakikita nitong si Kulot na matatag siya. Kumbaga ay tila ba yung nangyari sa kanya ay tanggap niya. Kaya mukhang ito din yung nakita nitong si Kalingap Ian. Kaya ito ituloy lang po natin mga Kalingap, mga ka-business. Kung anong nangyari talaga na buong kwento. Kasi mabisita din po talaga tayo dapat kay Lakulots. So mananabalita kami sa inyo sa kay Papa mo. Kay Papa po. Dito, kung makapansin nyo mga Kalingap, mga ka-business, halatang-halatang walang kaalam-alam itong si Alaysa doon sa mga itinatanong ni Kalingap Ian dito kay Kulot. Kaya alam natin na itong si Kulot ay hindi niya ibinubukas kahit kanino o kung kani-kanino yung nangyari sa kanya. Kaya yun nga, mapapansin nyo dito kay Alaysa na tila ba medyo naguguluhan siya doon sa mga nagiging katanungan ni Kalingap Ian. At ito, tuloy lang po tayo. Yung about po doon, nagkausap mo na po kami. Kayo ni Papa mo. Ano ba nangyari? Ano ba yung Nagkwento po. At yan, sa puntong ito ay dinirekta na nitong si Kalingap Ian na yun, tinanong nga kung ano ba yung nangyari. Pero dito mga Kalingap, mga ka-business, ay tila ba nag-aalangan itong si Kulot na kwento kung ano ba yung nangyari. 'Di ba? Kaya nga nagtanong siya na ikikwento ko pa po ba? Kumaga andun yung pag-aalangan niya na ikwento kung ano man yung nangyari. Siguro, ang isa sa dahilan kung bakit siya nag-aalangan na ikwento yung mga pangyayari o yung naganap sa kanya ay marahil nasasaktan siya. Marahil nasasaktan siya sa tuwing napapag-usapan yung nangyari yon. Na bagamat nakikita nating strong si Kulot, ay andun pa rin. Andun pa rin yung sakit. Siyempre masakit yun. Masakit yun mga Kalingap, mga ka-business. Lalo na nga't ang involved dito ay yung sarili niyang ama. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At ito, tuloy po natin. Sige, okay. Okay rin mo kasi Di ba yun alam niya ni Bonilay? Walang nakakaalam. Sila ate lang po. Sila ate mo lang. Pero alam niyo mga Kalingap, mga ka-business, tama din ito sila Kalingap Ian eh. Mas maganda kung i-open mo kung ano man yung sakit doon na naramdaman mo doon sa pangyayari. Kasi alam mo, mga Kalingap, mga ka-business, once na ini-open mo yan sa tamang tao, mapapagpayuhan ka. At once na marami ang nagpapayo sa iyo na maganda, mas madali mong malalagpasan kung ano man yung bigat na dinadala mo. Tuloy lang tayo mga Kalingap, mga ka-business. O bakit anong nangyari doon? Nag-usap kayo ni Papa mo? Opo. Pinag-usap po kami ni Ate Shena po. Nag-ano po yun si Papa, sabi po ni Papa, maalis daw po siya sa bahay. Eh kaso nga po, para daw po makauwi ako doon. Tapos sabi ko po na kay ate na mauwi na lang ako sa bahay para si Papa po wag na mag-alis kasi po. Siya din po kasi yung iniiwan namin, siya po ang naiiwan sa bahay para magtingin-tingin kay Bumbay. Kumbaga, ayaw mo din umalis si Papa mo doon. Dito mga Kalingap, mga ka-business, hindi ko din lang maintindihan kung ano ba yung ikinukonsidera dito ni Kulot. Yung bang papa niya o yung pagiging ama sa kanila ng papa niya, o yung dahil sa wala silang mapag-iwanan dito kay Bumbay. Walang ibang mag-aasikaso dito kay Bumbay. Kasi si Shena nga 'di ba, may sarili na rin pamilya. At nag-aasikaso na nga lang daw sa kay Bumbay ay yung papa niya. Parang ang hirap nung ganon. Ang hirap ng parang ikinonsidera mo yung para may magbantay kay Bumbay. Kaya hindi mo pinaalis yung papa mo. Kaya babalik ka doon sa tahanan nyo
na may hindi na nga magandang nangyari para wag lang umalis yung papa mo dahil walang mag-aasikaso kay Bombay. Ang isa sa iniisip ko dito, mga kalingap, mga ka-business, ay paano naman kung kay Bombay may gawin na hindi maganda yung papa niya? 'Di ba? Tuloy lang tayo, mga kalingap, mga ka-business. Natatakot ka mag-open. Hindi man po, okay man na po. Ano ba yung kailan na yun? Kailan na yun? 16 po ata. Noong February 16? Opo, siguro. Traumatic. Hindi nga nalilimutan. February 16. Kung tutusin ka, papangyari pa lang, di ba? Kaya, ito yung pinapakita nito ni Kulot na katatagan. Sa tingin ko ay sa likod nito ay mabigat pa rin yung kanyang dinadala. Siguro nagpapakita lang siyang siya'y matatag. Yun yung tingin ko dito. Ito, tuloy lang natin. Di anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo nun? Ano po? Una po, syempre po, natakot. Siyempre ito yung normal na mararamdaman ng isang babae na ginagawa ng hindi maganda, ang matakot. Di ba, mga kalingap, mga ka-business? Lalo na nga sarili mo pang ama ang gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Di ba, mga kalingap, mga ka-business? Ito, tuloy lang po natin. Ano ka ba ganun? Tutulog ka? Ano po ako nun, nang tulog po ako nun. Hindi paano ka na gising ka lang? Di anong ginawa mo nung nagising ka na? Nag-cellphone po ako nun kasi ito ba? Hindi mo hindi ka sigaw, hindi ka Hindi po. parang ka lang nagising ka na lang. Parang inano mo na away ka. Grabe mga kalingap, mga ka-business. Parang ramdam ko yung bigat ng pakiramdam ni Kulot nung sitwasyong yun. Na mag-pretend ka na okay lang sa'yo, na yung hindi ka kumibok, na pinasawalang bakala mo yung nangyayari o yung nangyari. Nag-cellphone ka lang at nanahimik ka lang. Grabe. Parang ini-imagine ko kung ano yung nararamdaman ni Kulot, kung gaano kabigat yung nararamdaman niya noong mga oras na yon. Grabe mga kalingap, mga ka-business. Ito, tuloy lang natin. Pero ano yung napag-usapan niya yung papa mo? Kasi hindi kasi yun hindi basta-basta kasi. Kumbaga hindi mo alam kung kung maulit, kung mahirap kasing kasi kumbaga naunahan na, kumbaga Totoo yun. Totoo yung mga kalingap, mga ka-business. Mahirap na. Mahirap nang magtiwala. Dahil naumpisahan na 'Di ba? Hindi malayong maulit yan. At kung hindi man kay Kulot, baka doon sa ibang kapatid ni Kulot. Katulad nga halimbawa kay Bombay. Nasabi nga ni Kulot ay yung papa niya ang nag-aasikaso kay Bombay. Babae pa rin si Bombay. At kung nagawa nga sa kanya yon ng kanyang papa, ay hindi malayong magawa din yung kay Bombay at doon pa sa iba niya mga kapatid na nando sa bahay. Kaya napakahirap pagkatiwalaan yung ganun taong may ginawa na Kaya dapat ngayon pa lang nag-iingat na sila. At dapat iniingatan din niya. O iniingatan din nila yung iba pa nilang kapatid. Katulad nga ni Bombay at saka nung bunso nilang kapatid. Babae din yun kasi puro babae sila. Dapat yun ang isa sa iniingatan nila. Kaya para sa akin, kung ako sa kanila, paalisin na lang nila yung papa nila. Di bale. Na pagtiyagaan na lang nilang pagpapasapasahan ito si Bombay sa pag-aasikaso.
kaysa naman dun sa ilagay mo sa alanganin yung kapatid mo, di ba? Tutuloy lang po natin. Parang nakakatakot kung ano ba. Anong usapan niyo ni papa mo? Yun na nga po na ano po, na parang ano sa bahay na lang po siya, hindi ako na po yung nagsabi na wag na po siya mag-alis ng bahay. Tapos yun po, tapos ang sabi niya hindi na daw, parang sasala na lang na po siya dito. Nag-usap na din po kami ng Ma'am Edna kahapon. Ni Tita Edna. Ano sabi ni Tita? Nag-offer po siya na mag-stay daw po sa dyan. Maganda naman yung offer na yun ni Ate Edna, na itong si Kulot nga ay umalis na lang doon sa bahay nila at doon na lang tumira. Doon daw yata sa church o kahit dito sa bahay nila Kuya Bal. Maganda yon, maganda yung idea na yon na umalis doon si Kulot at lumayo doon sa kanyang papa. Kaya lang, mga kalingap, mga ka-business, ang isang katotohanan dito ay si Kulot lang ang iniiwas nila. Di ba? Sabi ko nga, babae din yung maiiwan doon. Katulad nga ni Bombay at saka nung bunso nilang kapatid. Babae pa rin yun. At hindi malayo na kung may ganong attitude yung kanyang ama. May ganong gawain yung kanyang ama. Ika nga ni Kalingap Ian ay nasimula na. Nagawa na. Hindi malabong maulit-ulit yon. At hindi lang yung kay Kulot, kundi dun sa iba pa. Kaya dapat dito, mga kalingap, mga ka-business, ang tingin ko para sa aking opinion, mas maganda kung yung tatay nila ang aalis sa bahay. Hindi si Kulot. Para sa akin lang. Ito, tuloy natin. Yan ang naramdaman mo. Kasi ang tagal din nawala ni papa mo tapos gano'n na nangyari. Anong naramdaman mo? Ano po, nagtatampo po kayo. Hindi ka nagalit. Nagalit po pero naging naman sa akin po ng tawad si Papa. Kumbaga, ano siya? Napatawad mo kaagad. Kumbaga, pakaumaga kinausap ka niya kaagad, sorry siya. Tapos parang after nun, okay na sa'yo. Opo. Ano man lang po yun, gusto ko lang po, kumbaga po, gusto ko lang marinig yun sa inyo. Yun lang. Grabe no, mga kalingap, mga ka-business. Kasi, doon sa sagot ni Kulot, parang nangibabaw pa rin sa damdamin niya, sa puso niya. Natatay niya yun eh. Na kahit anong ginawa sa kanya, oo, andon, sumama ang loob niya, nagalit siya, pansamantala. Pero, kaagad din niya napatawad. Kasi, para sa kanya, tatay niya yun eh. Diba? Kumbaga, kahit gaano kasakit, ay ginawa niyang patawarin. Bilang isa siyang anak, at tatay nga niya, yung nakagawa ng mali sa kanya. Kumbaga, nangibabaw pa rin yung damdamin niya bilang isang anak. Grabe, diba? Makikita natin na mabuti ang puso ni Kulot. Kaya lang, yung mga ganyan kasi dapat gumawa ka din ng aksyon. Kahit tatay mo yan, gumawa ka pa rin dapat ng tamang aksyon. Na sa ganon, ay hindi na ito maulit doon sa iba mo pa mga kapatid. Ito, tuloy natin. Di anong explanation ni papa mo? Ayoko sabihin. Ayaw mo sabihin. Dito mapapansin nyo mga kalingap, mga ka-business, tila ba may kino-cover pa rin itong si Kulot. O baga may pinagtatakpan pa rin. Na hindi naman natin siya masisisi, di ba mga kalingap, mga ka-business? Kasi masyadong ika nga ay sobra. Ika masyadong mabigat yung nangyaring yun. Kaya hindi natin siya masisisi kung may mga bagay siyang hindi maikwento. Ito, tuloy natin. Kumbaga, ano kasi yan? Sa totoo lang, mabigat yan eh. Bigat. Kumbaga, yun yung mga pangyayari na hindi mo makakalimutan basta-basta. Totoo yun. Totoo yun mga kalingap, mga ka-business.
itong nangyaring ito kay Kulot, para dito kay Kulot, isang napakahirap kalimutang pangyayari. At maaaring ang habang buhay na niya itong dadalhin. Ika nga isa itong traumatic na pangyayari sa isang katulad ni Kulot. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya napakahirap nitong kalimutan. At maaaring ang pagmulan pa ito ng isang depresyon. Kung hindi ito mapaglabanan nitong si Kulot. Bagamat nakikita natin na strong siya pero hindi nga natin kasi alam kung paano niya ito dinadala. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Tuloy lang po tayo. Makatulog ka man, nahirapan makatulog. Ano po, pag mga bandang mga matri na po nagkakamising po. Nagising ka parang Yan na yung sign na traumatic talaga. Itong si Kulot. Kumbaga na trauma siya doon sa nangyari sa kanya. Doon sa ginawa sa kanya ng kanyang tatay o ng kanyang papa. Na yun nga, sa ganong oras ay nagigising siya. Kasi meron siyang takot. 'Di ba? Mga kalingap, mga ka-business. Kumbaga, yung ganyang lakas ng loob na pinapakita sa atin ni Kulot, andun yung katotohanan na na-trauma siya sa pangyayari. Ito, tuloy lang natin. paano mo nagawa yun na kumbaga ibaliwala na lang nangyari, parang Paano mo na-handle yun? na-handle yun. Sa mga kapatid ko po. Ay, naiiyak. Di anong sabi ng mga kapatid mo, ba't paano mo na Please lang. Okay lang. Sige lang. Dahil daw sa mga kapatid niya. Kumbaga, ikinokonsidera niya yung damdamin ng kanyang mga kapatid. Na matagal niya nawalay sa kanilang ama. Pero dito sa ganitong sitwasyon kasi, para sa akin, kung gagawa ka ng hakbangin na ika ngay humanap ka ng katarungan para dun sa ginawa sa iyo, alam kong mauunawaan niya ng mga kapatid mo. Alam kong may intindihan ka nila kung bakit ka gagawa ng isang aksyon para kuhanin yung katarungan sa ginawa sa iyo. At dito mga kalingap, mga ka-business, dito ako masyadong nabahala sa naging katanungan ito ni Kalingap Ian. Kasi itong katanungan ito ni Kalingap Ian, kung mapapansin nyo, hindi na ito nasagot ni Kulot. At puro iyak na lang yung kanyang naging tugon dito. At doon sa marami din kasi yung nahiwagaan dito sa naging tugon na ito ni Kulot. Na yun nga, hindi siya sumagot, hindi niya sinagot itong tanong na ito ni Kalingap Ian at umiyak na lang siya. Kaya sabi ko, mukhang hindi lang basta-basta pagtatangka ang nangyari. Eto, tuloy po natin. di ka naman nagalaw talaga ng marami po. Marami po mga kalingap yung nangyari ngayong kay Kulot. Isang katahimikan na puno ng pag-iyak ang naging katugunan nitong si Kulot sa tanong na yun ni Kalingap Ian. At alam naman natin, mga kalingap, mga ka-business, na yung pananahimik na yun ni Kulot ay may mas malalim siyang sagot. Kumbaga hindi man siya nag-voice out ng sagot niya, pero ramdam natin kung ano yung totoo. At hindi na lang ako magbibitaw dito ng salita, mga kalingap, mga ka-business. Alam kong gets nyo din kung ano yung aking sinasabi. At makikita si Kalingap Ian, ramdam natin na alam niya kung ano ba yung ibig sabihin ni Kulot sa kanyang pananahimik na yan. Kumbaga ramdam din itong si Kalingap Ian kung ano yung totoo.
Ngayon nga, hindi masabi ni Kulot. Hindi masagot ni Kulot yung tanong na yun ni Kalingap Ian. At alam ni Kalingap Ian kung bakit hindi kayang sagutin yun ni Kulot. Grabe. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Grabe, as in grabe. Kaya paano po, mga Kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video na ito. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, mga Kalingap, mga ka-business, syempre, ang lagi po natin paalala na yan, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at syempre, ganon din si Ate Edna Vlog. Ang may bahay nga po nito si Kuya Bal Santos Matubang. At yung gano'n na rin po, si Ma'am Jack Tapia Matubang ang may bahay naman ni Kalingap Rob. At syempre mga Kalingap, mga ka-business, patuloy din po natin suportahan ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At gano'n na rin po ang patuloy din po nating suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At yung mga Kalingap, mga ka-business, ipaglalambing ko din po sa inyo ang aking mga kaibigan vlogger. Diyan nga po si Ma'am Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Minds 143, Jewel Channel, Nana Channel TV, LBOFW Abu Dhabi, Best Friend Italy, Dindin Mix Vlog at Nora Mix Vlog. Yun, patuloy din po nating suportahan yan. At gano'n na rin po ang lahat ng kagwang ni Ka-Business. Hindi ko na po isa-isahin at marami din. At gano'n din po ang aking mga kasama reactor sa Ka-Business. Andiyan po si Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog at Annalisa Reality Vlog yan. Suportahan din po natin sila. Yan, paano po mga Kalingap, mga ka-business, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.